Alam nyo ba na may 81-year-old na lolo sa Zambales na nakulong dahil napagkamalan lang siya ng PNP? Nakulong din for 6 months si Prudencio Calubid Jr. kahit wala naman siyang kasalanan. And that's too long. Hi, I am Jairo Boliedo, Justice Reporter ng Rappler at pag-usapan natin ang kaso ni Prudencio Calubid Jr. Nitong June 27, nakalaya si Prudencio Calubid Jr. matapos i-grant ng Court of Appeals yung writ of habeas corpus petition ng kanyang pamilya. Dahil pwede nitong ipag-utos ang pagpapalaya sa iyo. Backtrack tayo ng konti sa mismong arrest ni Calubid. December 2024 nang magtungo ang PNP-CIDG sa bahay nila Calubid sa Olongapo City. Etong mga PNP-CIDG na ito ay may dalang warrant of arrest para sa isang Prudencio Calubid na wanted para sa murder at iba pang mga kaso. Sabi ni Calubid at ng kanyang pamilya ay hindi siya yung hinahanap sa warrant dahil unang-una may Junior ang pangalan niya. Pangalawa, buong buhay niya ay sa Zambales siya nakatira. At pangatlo ay nagpakita siya ng mga ID at mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang identity. Sa huli, alam nyo, sumama na lang si Calubid to clear his name dahil confident naman siya na hindi naman talaga siya yung hinahanap sa warrant. Pero alam nyo, hindi naniwala yung mga polis. Sa huli, na-arraign pa rin itong si Calubid for robbery with double homicide, tapos damage to properties, saka multiple counts of murder. Sabi ng pamilya ni Calubid, kaya daw gigil itong kapulisan sa pag-aaresto dahil yung hinahanap nilang Prudencio Calubid ay dating consultant ng NDFP at may patong sa ulo na 7.8 million pesos. Ang kaso, itong Calubid na hinahanap mismo ng mga pulis ay kinidnap at nawawala pa rin hanggang ngayon mula 2006. In short, itong totoong Calubid ay isang targeted na komunista. Alam nyo, sa ruling ng CA, sinabi ng Court of Appeals na nagpresenta nga itong matanda at kanyang pamilya ng mga dokumento na nagpapatunay na hindi siya yung hinahanap na nasa wanted list. Tapos, nag-rule din ng Court of Appeals na biktima nga ng mistaken identity itong si Calubid at napatunayan niya ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapresenta ng mga ebidensya at mga testigo. Pero eto na nga, sinabi rin ng CA na hindi raw nag-exercise ng due diligence or iba yung pag-iingat ang kapulisan at jail authorities para i-check man lang sana nila kung ito bang si Calubid yung talagang hinahanap sa warrant. Tapos sabi ng CA, naiwasan sana yung kaso ng mistaken identity kung nag-ingat lang ang kapulisan at mga jail authorities. Di pa dyan natatapos meron ding paalala ang CA dahil ito naman kasing PNP ay sinabing galing sa internet at social media yung intelligence na ginamit nila sa kaso ni Calubid. Nakalaya na si Tatay Pruding. So ang tanong niyo siguro ngayon ay meron ba siyang makukuhang compensation at mapaparusahan ba yung mga polis? Ang sabi ni NUPL President Efrain Cortez, pwede makakuha ng compensation o kabayaran itong si Tatay Pruding sa ilalim ng Republic Act No. 7309. Sabi ni Attorney Maria Sol Taule, isa sa mga lawyer ng family Calubid, ay itong family ay pwede sila mag-file for civil damages para manghingi ng danyos dahil sa nangyari. Gusto rin daw ng pamilya ni Calubid na mag-file ng complaint sa ombudsman, pero pag-usapan pa daw nila ito. Alam nyo, alarming itong case na to kasi hindi ito ang first na mistaken identity case. Sa Zambales nga, may dalawang AITA na na-acquit for alleged violation of the anti-terror law. Pero later on ay napatunayang hindi naman pala sila yon at kaso lang na mistaken identity. Red flag din yung nagpaalala ang Court of Appeals sa PNP dahil sa paggamit nito ng social media at internet para sa intelligence. Kasi po, ang intelligence information ay dapat galing sa malalim at mas reliable na sources. Kung may gusto pa po kayong pag-usapan, you may download the Rappler Communities app and join the Justice and Human Rights channel.